Bakit laging kulang ang sahod kapag may sasakyan ka na? Ang video na ito ay tungkol sa pagbe-breakdown kung magkano talaga ang gastos kung meron ka ng sasakyan. Bakit yung iba nababatak, yung iba parang hirap na hirap at yung iba napapaisip na lang sana ay hindi mo na kumuha ng sasakyan. So ang video na ito ay kung nagbabalak ka na kukuha ng sasakyan ay bigyan kita ng hint ba? Yung bang parang sisilipin mo kung alin talaga, kung handa ka na ba na magkaroon ng sasakyan. So by the way, ako si Joy Lee, may 10 years na ako bilang isang empleyado, isa po akong teacher. Ngayon, isi-share ko lang sa inyo, dati kasi is lagi kulang yung sahod ko. Problema ko lagi yon. And then, ang akala ko kasi sa umpisa is, pag nakuha mo na yung kotse, yun na yun, lalagyan mo lang ng gas. Hindi po pala ganun lang talaga hindi lang ganun yung gastos. Para siyang may hidden na ginagastusan ka. Kaya pala, sinasabi nila na parang naninipsip siya ng iyong sweldo. Para kang merong bulsa na butas. Yun lang, gusto ko ipakita sa inyo at ang magiging solution mo muna or anong decision mo muna na gagawin after mong malaman na yung pag-breakdown ng mga gastusin. Ang realization ko dito is sana before akong kumuha ng sasakyan is may ginawa muna akong unang desisyon. Kasi dito is pag hindi ito nalampasan na tayo bilang isang empleyado na isa lang pinagkukunan is parang meron pa sanang step 1 bago ka nagkaroon ng sasakyan. Anyways, ito po yung aking breakdown for the monthly amortization kasi una kong ginawa is nung pagtaas ng sahod ko, kayang-kaya na kasi ng papel ko yan. Kahit wala pa akong pera, permanent po tayo sa DepEd, ay inilaban ko yung papel ko, kailangan ko yung sasakyan kako nun. Pero that is out of my emotion lang pala, out of my pain, emotion, or part lang ng nagmamadali. So number 1 is monthly amortization ay dito, ang monthly kasi is depende sa inilabas mong sasakyan. Sige, bigyan natin ng average na 10,000 to 25,000 monthly. Pwede yan. So, yun yung nakikita lang natin. So, hidden pa niya, meron pa silang mga hidden, is yung number 2 na isahan natin is yung gas. Sa gas is we have, pwedeng sa per day, computation siguro natin is 300 to 500 per day kung malit lang yung sasakyan mo. Ngayon, sumayin na lang natin na 3,000 to 900,000 monthly. Depende kasi yung makina mo kung maliit o malaki. Kaya sabi ko kung malaki o maliit yung sasakyan, nakadepende yan sa paghugot o pagsipsip niya ng gas. And then number 3 is yung maintenance and repair. Sa maintenance and repair, kahit gaano ka kaingat, darating at darating pa rin na merong masisira at masisira sa sasakyan mo. Ngayon, sa change oil, sa maintenance natin, sa change oil, which come first, ano yung isa is, basta sa akin kasi ang basis ko, either yung 5,000 or 10,000 na pagtakbo, 10,000 kilometers, kailangan ng ipa-change oil. Yung gulong naman, talagang magpapalit ka dun kasi ma-expire siya. Ngayon, kung talagang nasisira yan, minsan kahit hindi pa umaabot sa expiration, kung nagkaroon siya ng yung parang nag-inflate dun sa sasakyan, para siyang may nagbabulge, kailangan mo ng papalitan yon, mga gulong na ganon, or yung baterya mo, lalo na pag, halimbawa, di ba, sa baterya naman is, minsan kahit hindi ka labas ng labas, lalo na yon. Kasi para siyang nagbabawas, mas maganda nga na ginagamit mo pa yung sasakyan. Kaya lang habang ginagamit mo na, magastos ka naman sa gas. Pansin ko lang,
hindi ko masyadong ginagamit yung sasakyan, no, yung baterya niya naman ang hindi nagfa-function, parang bumababa yung level, hindi ko alam tawag doon, basta pag hindi mo ginagamit yung sasakyan, yung baterya naman ang napapalya. And then brake mo, kailangan mo ipacheck yan, and then mga unexpected repairs, dito yung mga pagpapalit mo ng sa aircon or may mga materyales doon na kailangan palitan. And then average yan ng pwedeng 2,000 to 5,000. Tapos pag biglaan ka ngayon, 5,000 to 20,000. Kasi magkano naman kasi yung gulong. Medyo mahal din yung gulong eh. Yung gulong sa akin is 5, di ba? Di ba meron ka pang reserva? Depende yan talaga kung paano masisira yan. Ngayon, dun sa kasa, is meron silang tinitignan yung pagtakbo niya na 3,000, ay pag light, medyo ang binabayaran ko lang doon 3,000 plus. Pag medium, meron medium or yung middle, hindi ko alam tawag na doon, is 5,000 plus. And then pag heavy yan, 7,000 plus, plus yung mga excess or mga, pag minsan, yung biglaan na pagkasira, one time is yung tail light, nabasag ko sa likod, pagka-atras ko, magkano din yun? Mga sa sasakyan ko, 7,000 yun noon pa. Or may bigla ang masisira, magagasgas yung sasakyan, magkano din yun? Ang paggawa ko noon is 5,000. So may mga biglaan talagang pagkasira na hindi mo inaasahan. And then number 4 is yung insurance and registration mo annually. Ngayon, dito sa insurance, depende kung mas bago yung sasakyan mo, syempre mas mahal yung insurance. So, pwede ka dyan, gumastos, lagyan natin ng average is 10,000 to 25,000 per year. Habang nagde-depreciate kasi yung sasakyan, bumababa din yung binabayaran mo sa insurance. Sa insurance kasi ang kinukuha ko is comprehensive. Kasi, mas gusto ko yon para pag medyo may abirya o mayroong disgrasya, pati yung driver nung sasakyan is may isasali dun sa insurance. Meron kasi yung insurance lang na TPL na binabayaran lang ng mura. Ang kinukuha ko lang kasi is yung kinukuha ko yung compre kasi meron akong experience na naman doon na TPL lang kinuha ko and sobrang nagkamali ako sa pagkakataon na yun. And another vlog ko na naman i-share sa inyo yon, another kwento. For the registration, aside from sa insurance, magre-register ka ngayon sa LTO ng, I don't know, this one is average lang, 3,000 to 5,000 per year. Sabay na doon sa insurance. And then, syempre, meron ka bang mga etc. May car wash, meron ka pang mga accessories na ilalagay sa loob mo, kahit ano-anong medyo yung, yung tint, magpapalagay ka ng mga ganon. So, pwede siguro per month is 1,000 to 3,000 monthly. Depende na yun sa'yo kung gusto mo siyang pagandahin pa. So, ang realization ko lang dito is, ang totoong gastos ng kotse ay hindi lang yung amortization mo or hindi lang yung pinang-down mo or hindi lang yung pinang-cash mo. Meron siyang mga kinukuhay nuhugot na instead na mapupunta yun sa panggastos nyo, syempre uunahin mo yung sasakyan mo kasi gagamitin mo yun for your work. Kaya nga, mabigat talaga ang magkaroon ng sasakyan kapag empleyado ka, lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang and then nag-uumpisa pa rin lang din yung family mo, nag-uumpisa ka pa lang din sa bahay mo, nagkasabay-sabay. So that is my experience before. Ang paniniwala ko kasi is hindi talaga masama ang pagkakaroon ng sasakyan. Napakaganda siya, napaka-comfortable, napaka-convenient, and parang ang feeling mo ay talagang may achievement ka naman sa buhay kasi hindi naman lahat nagkakaroon ng sasakyan. Pero other than that is, ang akin lang ay dapat tamang timing or nagiging masama lang siya kung hindi ka handa na binili mo yung sasakyan. Doon na nagkakaroon ng yung budgeting mo ba? Hindi na nagkakasya kasi meron kang pinagbabudgetan and I believe na ang sasakyan kasi nagdi-depreciate. Hindi talaga siya investment. Kahit na ibenta mo na siya, depreciate na talaga siya. Once na inilabas mo na yan sa kasa
or binili mo na yan, nag-depreciate na yan ng 20 to 25% kahit brand new pa yan. So, akin lang is, ang pwedeng gawin is that in that year, pag employed tayo is, kailangan natin pagandaan. Ngayon, binibigyan kita ng insight kung ang pagbili ba ng kotse ay worth it ba sa iyong dahilan. Ang akin lang is dapat ang pagbili ng kotse ay hindi pinanggagalingan ng stress or hindi ka ba kinakabahan kapag bigla ang gastos or hindi ka naiirita. Ang akin lang is reward. Reward na para sa atin na magkaroon ng sasakyan. Kung tayo ay empleyado na merong negosyanteng pag-iisip is ang akin ay yung mga extra gastos na yun na ang lalaki is i-invest ko muna sa aking isang skill para madagdagan ko yung pagkakitaan ko aside pa sa trabaho ko. Para pag nagkaroon na ako ng kotse is meron akong paghuhugutan na mag-fill up dito sa panggastos ko ng kotse. So yun lang, that is my insight bilang isang empleyado at merong entrepreneurial mindset. So yun lang, salamat sa panonood and don't forget to like, share, and subscribe on my channel. See you po on my next video.